taon na binigay mo sa amin. We're gonna start this year, Father, studying and applying your word in our life. Again, we invite you, be in our midst, ikaw pong magturo sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat sa Diyos. Magandang gabi. Ayan, praise the Lord. Hello po, Sister Grace, Sis Noims, Brother JB. Good evening po, Pastor. Good evening po. Okay, praise God. Tita Nida, good evening. Mami A. Yes po. Yan, salamat sa Lord. Sige po, nandito na po tayo sa panibagong lesson natin. Lesson 2 and 3. Napakaganda nito, kanina inaaral ko, no? In connection sa ating pagsisimula ng taon. Setting goals and establishing priorities. Setting goals and establishing priorities. Sister Novi, pakibasa ang Ephesians 5, verse 15 hanggang 17. Thank you, Lord. Mami Ading, Acts 20:24. Thank you, Jesus. Sis Noims, 2 Timothy 4:7. And Sister Cheng, 1 Corinthians 9:24 to 27. Okay. So, setting goals and establishing priorities. In line, in time, para sa pagsisimula po ng taon sa atin as leaders in the ministry of the church. Sige po, kapatid, ibasa. Ano po yung sa akin, Pastor? 2 Timothy. 2 Timothy chapter 4:7. 4:6 to 8. 4:6 to 8. Chapter 4, 6 to 8. Mamaya ulit tawagin natin. Thank you, Lord. Si Snoby muna. Thank you, Father. Ayan, sige sis. Ephesians 5. Sabi po dito, 15 po. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatno at di tulad ng in verse 16, gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang kakataon. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyan. Ayan. Sino po bang nagka-cut ang line? Ako ba o yung kay Sis Noby? Nawawala rin sa akin. Sabi po. Okay. Sige, Sis Michelle, pakibasa, Mami. Pakibasa, Sis Michelle. Ephesians 5:15 to 17, nagka-cut eh. In verse 17, unawain noon. May delay. Oo, na-delay siya, di ba? Sis Michelle, ikaw okay ka dyan. Tita Ami, magandang gabi. Simula pa tayo. Hello po. Malinaw po. Yan, malinaw. Sis Noby, Sis Michelle, medyo nagkakat yung line mo, sis. Ayan. Ephesians 5:15 to 17. Sabi dito, kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong. 16. Samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti, dahil marami ang gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. 17. Kaya huwag kayong kumilos ng hindi nag-iisip, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa ating Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Sa Tagalog binasa. Basahin ko naman po sa Phillips version. Setting goals and establishing priorities ang ating pag-uusapan. Sabi niya rito, live life then, mabuhay daw tayo ngayon, with a due sense of responsibility. Not as men who do not know the meaning of life. Hindi alam ang dahilan ng buhay. But as those who do, make the best use of your time despite the evil days. Don't be vague.
but grasp what you know to be the will of God. Sa Amplified Bible naman, sabi rito, look carefully how you walk. Live purposefully and worthy and accurately, not as unwise but witless. O, bagong word yan. Alam niyo, witless, marunong. But as wise and sensible, intelligent people, making the very most of your time, buying up each opportunity because the days are evil. Therefore, do not be vague and thoughtless and foolish, but understand firmly grasps what the will of the Lord is. Sa ating pong mga Amen. binasa na version, no, mga kapatid, pinapakita dito na itong letter ng the Apostle Paul to the Church of Ephesians, naalala nyo, di ba, pinag-usapan natin itong Old Testament and New Testament survey. Itong Ephesians ay circular letter. Ibig sabihin, hindi lang po ito sa church ng Ephesians for that time. Or may kinakaharap silang problema that time kaya siya sumulat. Hindi lamang po. Ito pong letter niya sa church ng Ephesus. Dito yung rin matatagpuan yung ano ba yung church, ano ba yung gifts ng Lord sa church. Andyan. So, ibig sabihin, napaikot to sa mga simbahan na dapat ganito tayo mamuhay bilang mga Kristiyano. So, sabi ko nga po, napaka-timing kasi simula ng taon, may meeting tayo sa darating ng January 11 for the whole year, kung ano yung mga dapat natin gawin, nakaplat, nakaplan, nakaprogram, ang mga projects natin. Kailangan kasi po, no, we make the best use of our time. Meron tayong sense of responsibility. Alamin po natin yung kahulugan ng buhay, yung kahulugan ng kapahingahan, kahulugan na wala tayong masyadong kabisihan ngayong January, dapat alam na po natin yung gagawin natin. Bawat araw, we must set goals and establish priorities. So, when we say goals or establishing priorities, ibig sabihin, pag buhay natin ito, wala tayong sasayangin na panahon. Wala tayong sasayangin na minuto, araw. Lahat po yan merong kahulugan. Sapagkat ang Panginoon natin, nung tayo ay ginising kaninang umaga, ay talagang gusto niya na magamit natin ng maayos ang bawat oras na binibigay niya sa atin. Sabi nga, make the best use of our time. So, paano natin magagawa yun? Diba? So, kailangan we live with purpose. Labi niya sa Amplified Bible, you look carefully. Tingnan po natin yung buhay natin, no? As hindi lamang po Christians, believers. Let's look our life carefully. Ano ba sa buhay ko? Yung mga ginagawa ko dati na parang sasayang araw eh. Tignan ko ngayong buhay ko, ngayong taon, dapat mayroong meaning. Dapat may purpose. Sabi niya rito, huwag tayo maging hangal. Sabi sa Tagalog, binasa ni Michelle. Pero mabuhay tayo ng may karunungan. No? So ngayon po, pag-uusapan natin itong tatlong salita na ito para mas ma-apply natin. Yung purposes or purpose, pangalawa, goals. Pangatlo, achievements. Ayan. Sa inyong mga manual, mayroon pong pagkakaiba yan. Although, in a way, interchangeably, nagagamit natin yan eh. Pero para mas mahimay natin, at itong tatlong bagay na ito, magkakaiba to, pero magkakasama ito. Purpose, goals, and achievements. Okay, number 1, letter A, purpose. So, anong ibig sabihin ng purpose? Ito po yan. Layunin sa Tagalog. Okay? In an overarching sense, okay? So ano po yung purpose? A purpose is the thing for which a person is born. Ito ang dahilan kung bakit ka nabuhay. Kung bakit ka humihinga. Kung babalik po tayo sa ating Life Management 1, di ba, nandun yung mga lesson natin, discovering your purpose. What is the meaning of your life? It is the reason for existing. Ito ang dahilan bakit hanggang ngayon, buhay pa tayo. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung purpose niya sa buhay natin ay matupad. It is that unique thing for which they were created.
So, yun yung talagang magiging function niya sa inyong mga tahanan. Ang silya na binili ninyo, bakit kayo bumili? Siyempre, upuan. Yun talaga ang kanyang gamit. Anong dahilan? Bakit kayo bumili ng TV? Para makapanood. Yun talaga. Diba? It is the race that they are to run. Ito yung ating takbuhin. Tandaan nyo, mga kapatid, merong general purpose ang tao to give God glory. Isaiah 43:7. I have created them for my glory. General po yun. Tayo, anong dahilan? Bakit huminga? To give God glory. Pero meron din tayong specific purpose in His kingdom. Hindi lahat pastor. Meron sumunod. Ano po? May propeta, may ebanghelista, may mga guro, may apostol. Di ba? Iba-iba ng pagkatawag, pero it's to bring God glory. May kanya-kanya tayong takbuhin. Kaya nga, pag nalaman mo yung purpose mo, yung dahilan bakit ka humihinga hindi ka magiging, hindi ka magko-compare ng buhay mo sa iba. Kasi iba ang takbuhin na Iba ang tawag ng Diyos sa buhay mo. It is the mark of the high calling to which they are to attain. So ito yung tawag ng Diyos sa ating buhay. And then, it is the course that God has laid out for them na ito yung dapat nating tahaking daanan. It is the will of God for one's life. At ito ang gusto ng Panginoon, kaya kanya hinahayaang mabuhay hanggang ngayon. Ang malaking tanong, mga kapatid, alam niyo na ba talaga ang dahilan ng inyong buhay? Alam niyo na ba kung para saan talaga kayo? Kasi kapag hindi pa natin alam yon, marami tayong ginagawa sa buhay, sinusubukan para hanapin yon. Tandaan nyo, yung pag nagkaroon ka ng purpose sa buhay nyo, di ba? Nagkakaroon ng meaning yung bawat araw Alam mo na yung dahilan. Alam mo na yung purpose. Apakaganda, balikan. No? Alam mo na yung purpose. Bakit ganyan ang trabaho mo? Bakit may ganyan kang talento? Bakit diyan ka pinanganak? Bakit ganyan yung mga magulang mo? Bakit ganyan yung community? Bakit ganyan yung kulay ng iyong balat? Yung kulay ng iyong buhok? Lahat po yan, mga kapatid, yung ating kapanganakan, may dahilan ng Diyos. May purpose, may layunin, may plano siya sa ating buhay. Ulitin ko, sa mga oras na ito, paano natin masasabi na ba natin na, Lord, alam ko na kung para saan ako. Di ba? Alam nyo na ba, mga kapatid? Meron na ba tayong concrete answer na, Lord, dito po ako And by the grace of God, siyempre, ako nga, ang life testimony ko, talagang, my life, di ko alam talaga kung saan ako pupunta Alam mo yun, naging ambisyon ko maging doktor kasi wala lang. So, maraming parang ang ganda maging doktor, mapapagaling ka, mga tao, tapos may kita ka din. Tapos pag tinitingnan mo yung mga doktor, di ba? Pero, hindi yun Nahanap ko, tapos nag-end up ako na sige, na lang ako. Marino na lang ako, seaman na lang ako, parang doktor din yun. Parehas na uniform, nakaputi. Alam mo yun, medyo mababaw. Because I was searching for life's purpose. Out of direction. Walang malinaw na direksyon ng buhay ko. So I end up, after that, graduate, trabaho, nagbanda, naging salesman, hinahanap mo Pero hindi ko talaga makita. Until such time na natagpuan ako ng Lord. At doon nakita ko nga, ano yung tawag ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko rin naman alam na pastor pala ako Negosyanteng pastor. Pwede rin po kasi yun Hindi naman talagang full-time, laging pastor agad May mga skills din ako na ibinigay ng Lord sa akin. Pwede ko magamit to earn and a living and provide for my family. So, yun po, nahanap ko na. Kaya kahit ano nang ginagawa ko, laging connected lang doon sa aking life purpose. Ano nga po ba ang purpose ng inyong buhay? Nalaman nyo na po ba? Amen. Thank you, Lord. Amen. Nalaman nyo na? Alam nyo na? Amen. Sino dito alam niya na? Yes po. Amen. Yeah. O, sige, Amen po. mabilis lang ha. Ano yung tingin mo tawag talaga sa'yo ng Diyos? Na talagang dito kanya nililid, na maging ganito ka. Sige, sino una? Mabilis lang po.
encourager to the sick. Oh, talaga, Sis Lola. Praise God, ha. So, lahat ng mga projects, plans, is dapat papunta doon. No? Amen. Encourager. Comforter. Bringing hope to sick people. Yan, praise God. Sino pa po? Share the word, Makilala. pastor, and preach. Sige, isa-isa lang po. Sino una? Ako na lang po. Sige. To share the word and ayun, to preach po. Oh, thank you, Lord, brother. So, you need to study more, improve on your speaking skills, kasi doon ka tinawag ni Lord, di ba? Amen. Sige, sunod. Salamat, kapatid. Sino pa? Same din po, Pastor. Kay Brother Good. Yush po. Thank you, Lord. So, yan, mag-aaral, mag-research, mag-practice. Sige. Sino pa? Maipakilala ang Panginoon sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Oo, mami. Ano yun eh? Talagang general ano yun eh. General purpose natin. Kasama natin yun sa tawag ng Diyos sa atin. Mami, specifically speaking, sino kayo in the kingdom of God? Ako ay isang tagapagturo Yeah. ng Kanyang mga salita. Okay, teacher. Thank you, Lord. Sige, sino pa po? So, mami, i-ready mo na rin yung sarili mo sa mga teachings natin, ha? Sa mga magbe-makeup class, sa ating life management lesson. Oh, sure. Iipila mo na sila. Sige, mami. Thank you, Lord. Sige po. Sino ako eh? Walang duda, Lord. Sige. Sino pa? Mga kapatid. Yung iba hindi pa alam. To dance for the Lord po. Oh, dance talaga, Ruth. Thank you, Lord, ha? Praise God. Praise God. Although may iba ka pa rin talents, no? Dance po. Youthful energy to equip youth people. Talaga? Wow, praise. Sa youth ka talaga tinawag, no? May mga vision din si Lord sa'yo, yung na youth, eh, no? Kahit trentahin na rin yan. O, kaya yung... kahit patita ka na rin, yung tuhod mo, ayusin mo para makasayaw ka. Bawal kang mabigat. Di ba? Totoo yan. Sige. Goal mo yan, di ba, na mamayat ka. Sige, thank you, Lord. Sino pa po? Lord, dito talaga ako eh. Sige, habang hinihintay yun. Sino po yun? Ako po, sa pagluluto talaga, Pastor. Saan ka tita talaga? Sa pagluluto. Amen. Pagbigyan naman po sa mga members. Thank you, Lord. Nasa ano talaga siya? Sa Acts chapter 6, tita. Distribution. No? Acts chapter 6. Yan. Thank you, tita. Salamat sa Diyos. Sis Noemi. Glorifying the Lord through digital purpose. Digital. Talaga. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Thank you, So, Lord. so in a way, yung mga sharing natin, alam mo, dapat malinaw eh. Sige. Pamute mo na po mga kapatid. So, pangalawang meaning ng purpose, in a more limited sense, a purpose is a general objective that a person sets before him or herself as a destination to be reached. So, for example, I may set forth various purposes that cover the various aspects of my life. So, gaya nung sinabi nung iba nating mga kapatid, no? Meron po kasing limited sense yung purpose. Pero pag sinabing overarching sense, yung binasa natin sa number 1, ibig sabihin nito yung pangmalakihan na dito ka talaga tinawag. Okay? Ito talaga yung meaning ng buhay mo. Yun po yung tanong ko kanina. Pero in a more limited sense, hindi naman mali, no? But sa mga mas maliliit na area ng ating buhay, pero din po tayong pwedeng iset na purpose. So example, ang purpose ko is to be a good parent. No? Sa mundong ito, bago ko kunin ni Lord, I want to be a good parent. Yan. So, yung in a limited sense, doon sa family. So, nagsiset tayo ng purpose. O, pwede naman,
sa trabaho. Nagtatrabaho kayo, ang purpose nyo, ang purpose ko sa position na binigay sa akin ni Lord is marami akong mga taong matulungan na magkaroon ng trabaho. Naintindihan niyo po mga kapatid? Ang purpose, in a limited sense, pero meron ding overarching sense, pangmalakihan na layunin ng Panginoon. Meron sinabi si Billy Sunday, more men fail through lack of purpose than through lack of talent. Ibig sabihin dito ni Billy Sunday na ang mga tao hindi naman kulang sa talent. Actually, ang daming ang kayang gawin. Ang problema, they lack purpose. Hindi nila alam ang dahilan ng talents. Hindi nila alam lahat ng abilities na meron sila, bakit yung binigay sa kanila. Pero sa atin, alam na natin. Kaya kung ano yung ibinigay sa atin, mga kapatid, gamitin natin yun for the glory of God. Yun po yung purpose. May trabaho ka, in a limited sense, anong purpose? Bakit ka dyan nagtatrabaho? Pero ano yung overarching sense? Ano yung pinakadahilan? What's the reason why binigay sa yan ni Lord? Ano yung calling mo sa trabaho mo na yan? Naintindihan niyo po? Yun yung purpose. Malinaw po yan, ha, mga kapatid? Amen? Malinaw? Amen po. Amen. Amen. Baga merong maliit at merong pinakamalaki. Letter B, goal. Magkaiba po yung purpose, magkaiba yung goal. Yung goal, a goal is a long or short-term target or proposal that you place in front of yourself, a specific step. Ayan, mga bibilugan nyo, target, specific step, or challenge toward accomplishing your ultimate or limited purpose. Every purpose is realized by setting and accomplishing specific shorter range goals. Sa madaling salita, ang layunin ng Diyos sa buhay natin, the ultimate purpose or maaring limited purpose, ay maang mangyayari lamang kung tayo ay magseset ng goal towards it. Kung tayo ay gagawa ng mga hakbang papunta doon. For example, nalaman mo na pala na ang purpose mo, limited muna tayo Ang purpose mo sabi mo, purpose ko, kaya ako nandito sa bahay, kasi gusto ko maging mabuting nanay. Purpose mo yun. Pero hindi mo yun maaabot, pagiging mabuting nanay, mabuting tatay, kung goals. So ano ang personal goal mo para maging mabuting nanay? Mag-aaral ako magluto. Goal yun. Ano pa? Pag-aayusin ko maigi, mag-aaral ako mag-organize ng mga gamit sa bahay para malinis ang bahay. So, para ma-achieve yung purpose, kailangan may goal. In a limited sense, pinag-usapan natin yung purpose. But the ultimate purpose, that overarching sense, pastor ako. Tinawag ako ni Lord to preach the word. Tinawag ako ni Lord for the youth people. Tinawag ako ni Lord para maging teacher. So kailangan I will be the best Bible teacher. I will be the best Bible preacher. Ultimate goal. Dito, kaya ako buhay Kaya dahil dito, kaya ako humihinga. Pag nalaman nyo yun, hindi mangyayari yung kapag wala tayong goal. Hindi sapat na alam lang natin. We need to set short-term or long-term goals, target. So, anong gagawin mo? Mag-aaral ka mag-English, mag-aaral ka ng Bible, mag-aaral ka ng grammar, di ba? Sabi ko nga, for example, si Sunod, sinabi niya, talagang for the youth, aalamin mo kung paano makakakonect sa youth, mga programs, mag-aaral ka sumayaw, mga bagong steps. So, ikaw, tinawag ka sa pag-awit, di ba, increase mo. Yung talents mo, yung skills mo. Magsiset ka, mag-aaral ka Magsiset ka ng goals. Kaya, ang question sa atin, kung nalaman na natin ang purpose natin sa buhay, kailangan mag-set na tayo ng goals. Ngayong taon, isa po sa mga purpose ng Lord sa atin
is to be the best strategic ministry leader in that ministry. Kaya sa darating na January 11, I want to see not the purpose. Binigay na yan sa inyo eh. Ang purpose mo, may leader ka eh. You are a church leader. Nalaman nyo na po yung purpose ninyo. Ngayon, ang kailangan mong gawin, mag-set kayo ng goals. For what? For the purpose that God has called you. Okay, sige. Ano ko? Saan ako tinawag? Visitation. Nasa ano ko? Hope Ministry. So, alam na namin yung purpose namin. Anong mga yun yung mga steps na gagawin namin to achieve that purpose? Paano namin magagawa yon? So, kailangan mag-line up na kami ng mga pupuntahan. I-schedule na namin si ganito. Hindi lang magla-line up. Ano lang yun eh, technical yun, physical yun. The battle is flesh and blood. So, magkakaroon kaming schedule na magpe-pray kami for them. We'll pray for these specific people na mga nawawala. Magpa-follow up kami. Kailan na natin gagawin yun? Yun po yung goals. Naintindihan niyo po mga kapatid? Amen? Amen. 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 Yan. Po. Thank you, Lord. So, hindi lang sapat. Alam natin yung purpose natin. We need to set specific goals. Short term, long term. So, hihingin natin ang short term goal for this January 11. And then, example, ano pa ba? So, si Tita talagang nasa ano siya, distribution, nasa ushering, support yan ha. Napakahalaga niyan. So, anong kailangang goals to achieve that excellent service to God? Diba? How can we be the best? So, pag-aaralan niyo po kung ano bang nangyayari sa church pag ganito. Ano yung mga kailangan nating gawin? Ano yung mga dapat improvement? Sinong ilalagay ng tao dito? Sinong magaling dito? Naintindihan niyo po, you have to set goals. Nagmi-meeting. Pero hindi lagi nagmi-meeting. Dapat nga kaunti-kaunti lang yung mga meeting para at least na-apply. And then sa susunod na meeting, titingnan natin, ano ba, nagawa ba natin? Ano yung mga naging challenge natin? And last, the word letter C is the word achievement. Achievement is the realization of a goal or purpose. Kapag nagawa mo na, na-achieve mo na. Yung goal, na-achieve mo yung first step, parang hagdan, tatlong hagdan tayo, tatlong baitang tayo. Yun po yung achievement. It is to finish, to carry out, to bring to an end, or to obtain the final result. So yung achievement, hindi lang goal, pwedeng na-achieve mo na yung purpose mo. Okay? The achievement of goal is motivation in itself to set new and higher goals. Maganda po sa word na achievement, kapag naintindihan natin ito, kapag na-achieve mo ang isang bagay, nag-set ka ng goal, na-achieve mo yun, mangyayari sa'yo, mag-set ka pa ng isa pang mas mataas na baitang. Mas mataas na bundok ang iyong aakitin. Kasi nasa bundok na yun. Ultimately, the achievement of our created purpose will give a sense of significance to our lives. Kapag na-achieve na natin ang purpose ng Diyos sa buhay natin, by setting goals, dito po nagkakaroon talaga ng kahulugan, kabuluhan ang ating buhay. Sasabihin mo, wow, Lord, okay na okay ang buhay ko. The best ang buhay na binigay mo sa akin. Bakit? Nagawa ko yung pinapagawa mo sa akin. Nagawa ko yung tawag mo sa akin. Amen? So, nagkakaroon tayo ng pagkakaiba, ha? Purpose ay para saan tayo ginawa. Goal, ang mga kailangan mong gawin, short term, long term, para matupad ang tawag ng Diyos sa iyo, ang purpose mo. At kapag na-achieve mo na yon, doon nagkakaroon ng tunay na kahulugan, kabuluhan ang buhay natin. Kaya maraming tao, hindi nila alam ang purpose. Kung ano-ano ginagawa. Kung ano-ano mga goals this year. Hindi nila alam kung para saan sila eh. Kahit na ma-achieve nila yung goal na yon this year, pero hindi sila dun tinawag, wala pa rin sense of fulfillment. Hindi pa rin fullness yung puso. Walang fullness. Walang sense of satisfaction. Walang significance. Parang wala lahat. Kasi hindi doon
ang purpose nila. Kaya nga sabi, makuha mo man ng Panginoon, di ba sabi ng Lord? Aanin mo ng kayamanan, nasa iyo man ang kayamanan ng sanlibutan. Lahat nasa iyo man, pero nawala yung kaluluwa mo. Naku, wala pa rin ito. Mahirap pa rin. So tayo mga kapatid, binibigyan po tayo ng aral ng Diyos na para maging makabuluhan ang buhay natin, masaya, may contentment, may fulfillment. Unang-una, alamin natin yung purpose. At pag nalaman nyo na, set goals. And last, achieve that goals. Achieve that purpose. Number 2, what are some arguments or objections or idea to the idea of setting goals? Yung ibang mga Kristiyano, ayaw nila mag-set ng goals. Bakit? Anong dahilan? Ito, mga maling paniniwala to, Number 1, letter A. Number 2, letter A. Goal setting is not specifically referred to in the Bible. Wala naman yan. Pangmundo lang yan. Nako, hindi naman ibig sabihin, hindi isinulat sa Bible, hindi na natin na isa sa buhay. Napakaganda nitong principle na ito. Pangalawa, goal setting violates the principle of faith and believing God. Para sa iba, walk by faith lang every day. Pero walang goal, walang target. Hindi maganda, no? Kaya nagiging biktima lang ng ng mga pangyayari. Yung nangyari to. So ano nang gagawin natin? Diba? Kasi live by faith every day. Walang goal. Walang purpose. Letter C, goal setters are driven people and are no fun to be around. Ako. Sabi nila yung may mga goals, may mga priorities, hindi raw masaya kasama. Siguro itong mga tao na ito, na ayaw ng mga goals and priorities, ito yung mga happy-go-lucky. Kung ano lang mangyari. For example, may banding. Meron tayong band and below. Anong priority nyo? Anong goal nyo? Bakit kayo below? Bakit gagawin yan? Para lang magsaya? Minsan may mga tao gano'n, ayaw namin ng mga program. Huwag na mga ganun-ganun. Magsaya na lang tayo. Parang hindi naman yata yun, Hindi naman yata yun ang gusto ng Panginoon. So ni Lord, meron tayong direction, di ba? Letter D, goal setting set us up for failure and the guilt that goes with it. So, ano po ang importansya bakit kailangan may goals? Ayan. Ilan lang to sa ating pag-uusapan. Una, letter A. Having goals make life interesting and exciting. Magkakaroon talaga ng kahulugan kasi may tina-target ka. Meron kang gustong mangyari. Interesting. Kasi ang bawat goal hindi pare-parehas. Paangat ng paangat, iba-iba. Diba, hindi naman masaya na everyday ang goal lang natin, mabusog. Kahit anong ulam na lang, mabusog lang tayo. Hindi ganun Diba, minsan gusto na ng iba't ibang klase ng ulam. Tikman naman natin to, maggulay naman tayo, magkarne, isda, baboy naman. Diba, masarap yun? Iba-iba. Nagiging interesting. And then, nagiging exciting. Ayan. Letter B. Sige, na-prop lang ako saglit. Dito sa letter A, meaningful, interesting, and exciting. Tandaan nyo, sa church, ano mapapansin nyo? Kapag ang isang Kristiyano, sa simbahan natin, isang member natin, wala siyang, hindi niya alam yung purpose niya. Hindi niya alam yung goals niya. Wala siyang goal na sineset. Wala siyang na-achieve. Basta sa kanya attend lang siya. Exciting ba yun, mga kapatid? Ano pwede mangyari sa tao na yun? Pag lagi lang sa attend ng Sunday. Napapagod, Papagod. Ano pa? maiinip, Mainip. Ano pa? Walang paglago. Walang paglago. Oo. Walang paglago. Tama. Ano pa? Lagi lang sa attend, hindi niya alam yung purpose niya. O kung alam niya man ang purpose niya, di ba? Kung alam niya ang purpose niya, wala siyang goal. Alam mo na pala, diyan ka tinawag, wala kang ginagawa. Anong mangyayari? pwedeng maligaw ng landas, Oo, madidistract siya. Ano pa? Mawawalan ng focus. Walang focus. Maboboring. Magsisawa. Nasasawa. Stagnant.
Exciting ba yun? Hindi no? Hindi exciting ang buhay niya. Hindi siya exciting na Kristiyano, hindi interesting ang kanyang buhay Kristiyano. Kasi nga po, walang purpose. I mean, hindi ibig sabihin walang purpose. Hindi niya pa alam yung purpose niya. Or kung alam niya man, wala siyang goal. O kung meron na siya, alam niya na, may goal siya, pero hindi niya ina-achieve yung goal na yun. Wala siyang ginagawa. Kaya alam niyo sa atin, napakaganda nitong aral na ito. May dahilan, exciting ang buhay natin. Amen ba? Meaningful ba ang buhay ninyo, mga kapatid? Amen. 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 Diba? Amen. Every day, meaningful, interesting, exciting. Ano ko, may gagawin si Lord. May February tayo. Meron tayong January prayer and fast. Exciting eh. Alam nyo na yung gagawin ninyo eh. Kasi may purpose. Anong goal ninyo ngayon? Ganun ka-importante ang goal. Letter B. Goals are an effective way to measure our effort. Measure our effort. Yung goal po, makikita nyo kapag may goals tayo, makikita mo kung tama ba yung binigay mong effort o kulang pa. Kailangan mo pa mag-exert pa ng effort. Makikita mo kung, teka, relax ba akong Kristiyano? Kasi hindi ko na-achieve yung goal eh. Kulang yata yung mga effort ko. Yun po, mame-measure natin yun. Kasi kapag wala tayong goals this year, magiging parang stagnant. Sabi nga ni Sis Grace, walang paglago. Hindi mo makikita kung lumago ka o hindi kasi wala kang goal. So, ang goal ko ngayon, spiritually, sample lang, no? Dati, 3 beses lang ako nagjo-journal. Gagawin kong 5 beses. Gagawin kong araw-araw na. Mayroon kang goal eh. So, malalaman mo kung lumago ka. Naging 4, naging 5, naging araw-araw. Ibig sabihin, lumalago ka. Yung prayer time ko, dadagdagan ko. Yung aking pag-aaral, dadagdagan ko. Wala akong magiging absent ngayon. Lord, this year, ang goal ko, maka-attend ako ng mga study, ng life management. Wala akong absent. Meron kang goal. Makikita mo kung nag-e-effort ka nga. Hindi ka parang kung saan na lang dalhin ng mundo. Kung pwede o hindi. Alam mo yung parang dinadala ng alon, ng hangin, yung dahon, pasiklot-siklot. Letter C. Goals gives us targets toward which to aim our faith and our confession. Ang maganda kapag may goal, nalalaman mo talaga kung ano yung mga dapat mong gawin. It gives us targets toward which to aim. Nalalaman mo kung saan ka talaga babato. Saan ka talaga aasinta. Kapag may goal ka, kasi alam mo na yung purpose mo eh. Hindi ka lang bastang umaasinta. Di ba sa basketball, kapag alam mo kung nasaan yung ring, doon may ihagis yung bola. Yun yung purpose mo. Ma-shoot mo yung bola doon. Manalo kayo sa game. Pero pag walang ring, kung saan mo ihagis yan, di mo alam kung nasaan yung ring. Ngayon, alam nyo na yung purpose nyo, nalalaman mo kung saan ka asinta. Teka, medyo malayo to sa ano ko. Sa purpose ko, hindi ko na to gagawin. Di ba? Ang laro, basketball eh. So, hindi ako magsusot ng pantalon. Kailangan naka-rubber ako, hindi ako pwedeng naka-leather. Naintindihan niyo po yun? Malalaman mo yung mga bagay na dapat at hindi dapat. Praise the Lord, may mga kapatid tayo, no? Na for the last year, na-notice namin, talagang, nag-iba na to Nalaman niya na yung purpose niya. Dati ang priority niya, maggala, pumunta sa mga lugar na to. Pero nung meron siyang gawain, may mga offer na maggala, pumunta sa lugar na to. Kinancel niya. Kasi, siyempre, hindi ako dyan tinawag eh. May gagawin ako eh. Importante yung gawain kay Lord eh. Kinancel. Bakit? Malaman niya na eh, yung mas importante. Mahalaga naman yun, maganda naman yun. Pero nalalaman niyo na yung mas mahalaga. Nagiging malinaw sa atin. No? Kung saan tayo dapat magbigay ng oras, ng focus. Letter D. Goals help us to stay focused and motivated. Goals help us to stay focused and motivated. Nakikita na ngayon natin yung mga dapat lang nating gawin. At kapag may goal ka,
na mamotivate ka na araw-araw. Teka, hindi ko pa na yung goal ko. Dito kasi ako kailangan magawa ko to. Kailangan maumpisahan ko to. Yan. Letter E. Goal setting forces us to stretch and move from mediocrity to excellence. From mediocrity to excellence. Siguro last year na guilty rin tayo dito na sinasabi na, pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan. Mediocrity yan eh. Basta lang may matapos, may magawa. Pero kapag may goal ka talaga, gusto mo ng growth, gusto mong ma-fulfill yung purpose ni Lord sa buhay mo, you will have the spirit of excellence. Pag-aaralan mo, huhusayan mo, paghahandaan mo talaga. Parang sa ano po yan eh, sa pag-gym. Yung muscle mo lalago, mai-stretch yan eh. Hindi sa pagbubuhat ng magagaan, kundi sa pagbubuhat ng mas mabibigat. So, ibig sabihin, para mas stretch tayo from mediocrity to excellence, para mas lalo tayong gumaling, i-challenge natin yung sarili natin. Huwag natin sabihin na, pwede na to. Ako lang naman po, no, sinasabi ko sa inyo, I hope that you are understanding what I'm saying na okay na to, 3 beses, nakaka-3 beses ako, nakakapagpa-check ako ng journal, kasi last year, okay naman. Hindi tayo lumalago. Okay na to, nakakagawa ako ng ganyan, nagagawa ko. Hindi tayo lumalago. No? Nagagawa natin siya. That's mediocrity. Pero when we have goals, we strive for excellence. Letter F, goals can keep us moving on the path toward ultimate success. Kasi kapag may goal tayo, hindi tayo magiging stagnant. Dire-diretso, tuloy-tuloy tayo. May nagpapahinga, napapagod, pero pagkabangon, gigagawa uli. Kasi goal niya yun eh. Gusto niyang matapos yun. Gusto niyang maging magaling doon eh. Sabi ni Hannah More from 1745 to 1833, obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off the goal. Ang ibig sabihin nito, kapag hindi ka na nakatingin sa goal ng buhay mo, sa tawag ng Diyos sa buhay natin, sa mga nais mong nagawa, matatakot ka na dun sa mga problema at pagsubok na pwede mong harapin. Kumbaga sa race, may mga tatalunan ka. Kapag hindi ka nakatingin sa finish line, yung mga obstacles ang nagiging focus mo. May darating at darating, may mga obstacle, may mga challenges, problems. There will be trials and testing. Pero hindi tayo dyan nakatingin eh. Doon tayo nakatingin sa finish line. Diba? Sino ba yung prize? Si Jesus eh. It's the Lord Jesus Christ. We fix our eyes on the Lord Jesus. We only look to Jesus. Always look to Jesus. And letter G, goal setting and achievement keep us fresh and alive. Keeps us fresh and alive. So, hindi yung parang paulit-ulit na lang. Parehas na naman. When we set goals, nagiging iba tayo. Pakinggan nyo po ang inyong testimony, ang inyong praise report last year. Kapag ito'y parehas pa rin this year, hindi nadagdagan, hindi na bago, ibig sabihin, yung goals na sinet natin, parehas lang din. Pero kapag nagsiset tayo ng ibang goals this year, I will be, alam mo yun, ganito, mas gagalingan ko, mas iba na yung testimony mo after. Iba ka na mag-report. Why? Kasi fresh and alive yung mga achievement. May mga bagong achievement si Lord. Acts 20:24, ayan, babasahin na natin. We will finish on these 3 verses. Acts 3:20, 24. Mami, Subalit 22 muna, 22. 22. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pagkukulit at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito. Pinalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapigatian ang naghihintay sa akin sa bawat
bayan, dagdanan ko. Hmm. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Hmm. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Hmm. Pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Amen. Amen. Sinabihan na si Apostle Paul, mahihirapan ka doon. Ano ka doon? Ikukulong ka doon, mapaparusahan ka doon. Pero sabi niya, baliwala sa akin ang buhay ko. Yes, may mga challenges. Pero sabi niya, ang wala nang halaga sa akin ang buhay ko. Mas mahalaga sa akin, ang pinaka-importante, magawa ko yung tawag ng Diyos sa buhay ko. Amen. May pagod, may hirap, may pagsubok. Pero kapag nakatingin tayo sa purpose, hindi mo na makikita yun. Matatabunan na yun. Maliit na lang yun. Ang nagiging malaki sa'yo ngayon, matupad mo yung pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. I may finish my race with joy in the ministry I receive from the Lord Jesus Christ. Kapag doon po tayo tumingin, talagang given, may mga haharapin tayo mga challenges. Pero sabi ni Apostle Paul, baliwala yan, basta kailangan gawin ko to. Kahit may challenge, gagawin ko pa rin to. Kasi dito ako tinawag ng Diyos. Amen. 2 Timothy 4, 6 to 8 sis. 6 to 8. Anong sabi niya? 2 Timothy 4 verse 6 to 8. Sabi dito, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Amen. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong katapusin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala Yan. para mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbalik. Wow, amen. Praise the Lord. Sinabi ni Apostle Paul, no? Nung tinupad niya yung purpose ng Lord, sabi niya, I have finished the race. Sa huli ng kanyang buhay. Sa huling hininga niya, sabi niya, wala, natapos ko lahat. Praise God. Sa huli ng ating buhay, masasabi ba natin yon? O baka meron tayong mga may regrets. Sana nagawa ko to. Sana ginawa ko para kay Lord. Sana mas ginalingan ko. Sana mas naglingkod ako. I hope not. Na hindi mangyari sa atin yun. Naalala niyo si Jesus? Ilang taon si Jesus nung sinabi niya, it is finished. 33. Tapos niya na. Wow. Tapos niya na. 33 years old. Galing ni Lord, no? Sa atin, ilang taon na tayo. Hindi pa rin tapos yung pinapagawa sa atin ng Lord. Kaya habang may pagkakataon tayo, habang may lakas, may buhay, may hininga, gawin natin. Para at the end of our life, sasabihin natin, Lord, I have fought the good fight of faith, I have finished the race. Nagawa ko yung pinapagawa mo sa akin. I gave everything. Sabi niya, my life is like a poured out offering, drink offering. Di ba? Binuhos talaga yung buhay niya. Totoo naman po yung kay Apostle Paul. Binuhos niya, kahit nga nakakulong siya, nagpipreach pa rin siya eh. Kahit sa sandali, nagpipreach siya eh. Kahit nakakap niya yung mga governor officials, nagpipreach pa rin siya eh. Binuhos niya talaga. And I prayed, like Paul, nag-boost natin lahat. Galingan natin. Kapag nalaman na natin yung tawag ng Diyos sa atin, i-boost na natin yung the best. 1 Corinthians 9, 24 to 27. Mm. Mm. Mm.
Hindi siya ma-disqualify. Dinidisiplina niya ang kanyang sarili. Disiplinahin natin yung ating paggamit ng oras, sa mga panahon, sa mga ginagawa natin. May mga bagay na hindi makakatulong sa achievement ng mga goals natin. Kailangan nating maayos. I want to finish sa goal setter's proverb ni Erwin, no? Lutzer. Blessed are those who aim at nothing, for they shall hit their target. Sabi niya, pag wala kang naging goal ngayong taon, wala ka rin tatamaan. Congrats. Meron siyang sinabi about Jesus. Jesus knew where he had come from. Amen. Why he was here. Anong dahilan ng kanyang pagpunta rito? Alam niya kung saan siya galing sa langit. And what he was supposed to accomplish. Alam niya ang dahilan bakit siya bumaba sa lupa. Alam niyo kung ano niya? Bayaran ng kasalanan. He came down from heaven not to do his own will, but the will of the Father. That determination controlled every decision he made. Pumarito siya para gawin ang kalooban ng Ama. At lahat lang ng pinapagawa, pinapasabi ng Ama, yun lang ang kanyang ginagawa, yun lang ang kanyang sinasabi. As a result, he was distracted with trivia. Hindi na siya nakipagpaligisaan pa dyan sa mga matatalino dyan. Kasi hindi naman siya doon tinawag. He was never in a hurry. Hindi rin siya nagmamadali. For he knew his Father would not give a task without the time. Sapagkat alam niya kung kailan ang panahon na binigay sa kanya ng Ama. Christ was not driven by crisis, feeling he must heal everyone in Israel. Totoo po yan, no? Marami pong may sakit sa Israel that time. Pero hindi siya na-pressure na pagalingin lahat ng yun. Christ, he could say, it is finished. Even when many people were still bound by demons and twisted by disease. What mattered ultimately was not the number of people healed or fed, but whether the Father's will was being done. His clearly defined goals simplified his decisions. Sa pagtatapos, sa buhay ng ating Panginoon, nung sinabi niya sa krus, it is finished, marami pa rin may sakit. Marami pa rin mga sinasapian ng demonyo. Marami pa rin gutom. Tama po ba? Marami pa rin mga may ketong. Pero hindi kasi yun ang dahilan bakit siya bumaba. Bumaba siya dito para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, may mga magagandang bagay. May mga mabubuting bagay. Mabuting magpagaling, mabuting magpakain ng 5,000. Pero marami pa rin gutom eh. Pero hindi siya bumaba dito para pakainin lang lahat ng tao. Hindi siya dito parang pagalingin ng lahat ng tao. Kasama po yun, pero may ultimate goal siya eh. Is to pay the sins, the penalty of our sins. Ganun din sa buhay natin. Kaya hindi tumanda si Jesus na 70, 80 tapos hanggang ngayon nagpapagaling pa siya. Hindi. His clearly defined goals simplified his decisions. Alam niya lang kasi yung tanging dahilan bakit siya bumaba. Ngayon, sa buhay natin, maraming pwedeng maganda at mabuting gawin ngayong taon. Pero kung hindi ito naaayon sa tawag ng Diyos sa buhay natin, naniniwala ko hindi ito dapat mapaglaanan ng sobrang panahon. Huwag tayong ma-distract sa mga good things. The best is to fulfill God's purpose in our life. Let's evaluate our life, our time, our decisions. Ano yung mga bagay na ginagawa ko na hindi naman talaga ayon? Ano yung mga ginugol ko sa buhay na hindi naman ayon sa tawag ng Diyos sa buhay ko? This year, I hope there will be changes. Let us define our goals and let us simplify our decisions. Pag hindi tayo doon tinawag, automatic deny na agad yun.
huwag na natin paglaanan ng oras. Panginoon, aming Diyos, Ama sa langit, salamat nagiging malinaw sa amin ang bawat minuto, bawat oras, segundo ng buhay. Salamat po sa tawag mo sa amin, Lord. Nalaman na namin yung purpose namin. Sa tulong mo, sa lakas ng Espiritu na nasa amin. Tulungan mo kami, Lord, to set long-term, short-term goals. And by the strength, grace you will give us, Lord, ma-achieve namin ang mga bagay na to. We want to live a life with meaning, with purpose. Kaya, Panginoon, naalis namin lahat ng mga distraction. Bago kami matulog, Lord, let us examine our life. Ano yung mga humahadlang sa amin? Ano yung mga nagdi-distract sa amin? Ano yung mga takbuhin na hindi naman namin dapat takbuhin? Ano yung mga dalahin na hindi naman namin dapat dalhin? Pakita nyo nga po, Panginoon. Mangusap ka ng ginaw sa iyong mga anak. Pakita mo sa amin ang daan na dapat namin tahakin. Salamat po, Panginoon. At kapag nakita namin ito, dito kami lalakad. Magpapatuloy, mananatiling tapat hanggang wakas. Salamat po, Panginoon, sa mga salita ito. Itanim sa puso, tutubo, lalago, magkakabunga. Ngayong taon 2026, gusto ko naming maranasan, kapunuan sa aming spiritual na buhay. Punong-puno kami ng saya, ng galak kasi natutupad ang layunin mo sa aming buhay. Punong-puno kami ng kasiyahan, kakontentuhan. Bakit? Kasi Lord, natutupad ang tawag mo sa buhay namin. Kaya Lord, help us. Change us, transform us to be more like you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng ito, aral, natanggap po namin, pinapasalamatan, isa sa buhay namin, sa pangalan ni Jesus. Amen.